DYSP Super Radyo. Ugaliing pakinggan ang numero unong programang Bakbakan sa Super Radio. Tutukan ang mga makatotohanang balita, isyu at impormasyon at tuklasin ang iba't ibang kaalaman para pagyamanin ang inyong kaisipan. Bakbakan sa Super Radio. All-in-one, balita, isyu at kaalaman. Alas 10 hanggang alas 11:30 tuwing umaga, Lunes hanggang Biyernes. Kasama si Super Lily May Uy. Okay, mga ka-Super Radio. Yon, mga ka-Super Radio. Yan nga sabi ni Soncho, dapat kilalanin din natin ang sarili natin. Tayong sa Pilipinas, kilalanin natin, no? Pwedeng maliit tayo, sa militar maliit tayo, ngunit mas malakas sa batas. Maliit tayo pagdating sa militar, pero malakas tayo pagdating sa batas, no? Maaaring napipilitan tayo pagdating sa ekonomiya. Pero pagdating naman sa moralidad, nakakahigit tayo. Maaaring nag-iisa tayo sa dagat. Ngunit, ang Pilipinas ay hindi nag-iisa sa mundo. Yung 2016 na ruling, hindi lang papel yon, isang kalasag yon, hindi yon haka-haka, desisyon ng batas yon na kinikilala ng buong mundo. Sa tuwing nilalabag ito ng China, inilalantad nilang kanilang sarili, no? Sa panindigan, pandaigdigan, at sa komunidad. Alam nyo, tayong Pilipino, hindi natin kailangan makipag-away, no? Hindi tayo dapat umaatras, no? Kasi ayon sa batas, tayo ang kinikilala, no? Hindi lang ito labanan ng barko, labanan ito sa narrative, sa perception, no? Sa pandaigdigang opinion, mga ka-Super Radio. Ganon yun. So, dapat ang panindigan natin. Oo. Kung sa dagat, mukhang maliit tayong Pilipinas. Sabi, mahina. Pero sa pagdating sa batas, no? Sa pamamagitan ng kasaysayan, sa pamamagitan ng katotohanan, tayo, no, sa anumang bagay, mas maliit tayo. Pero pagdating sa karapatan, tayo ang may karapatan. Kung isipin ninyo yung Blue Sea, kumbaga sa gitna ng dagat, ng West Philippine Sea. Hindi lang barko ang nagtatagpo at nagkikita, nagbabanggaan, kundi ang dalawang pananaw ng mundo. Isang mundo ng batas at soberenya at isang mundo ng takot at pang-aangkin.
mga taktik yan na mga may dalang mga propaganda, may mga pananakot, may mga mapa, no? Kung isipin mo, no, parang libro ni Sun Tzu, no? Sa kanyang aklat na The Art of War. Isang aklat na sinulat para sa labanan, ngunit mas angkop sa diplomasya, diskarte, geopolitical ng mga bansa. Nagsimula ang Sun Tzu sa isang babala, akma-akma sa buhay ng Pilipinas sa panahon ngayon. Alam mo, kung i-analyze mo sa buong mundo, sa tuwing may digmaan, kalimitan dahil yan sa panlilinlang. Sa liwanag ng librong The Art of War, malinaw ang taktika, no? Yung may mga taktika na lituhin, takutin, pagurin, no? At ginagawang normal ang illegal. Iharas ngayon, gawing normal ang bukas, at tahimik magpakailanman. Pero ang Pilipinas, no? Hindi ito para sa Pilipino, hindi ito sa pamamagitan ng bala, kundi sa pamamagitan ng moralidad, diskarte, no? At paninindigan. Sabi nga, isa sa pinakaimportanteng aral ni Sun Tzu, ayon sa kanya, ang pinakamataas na sining ng digmaan ay ang pagsupil sa kalaban nang hindi nakikipaglaban. Hindi kailangang magpaputok ang Pilipinas para manalo. Alam nyo, ang tunay na tagumpay, hindi dahil sa bala, kundi dahil marunong tayong manindigan. Marunong tayong panghawakan ang legal na pressure at diplomatikong na paraan. Kaya mga ka-Super Radio, tayong mga Pilipino, panindigan natin kung ano ang nararapat, kung ano ang nasa legal na paraan. Hindi natin kailangan makipag-away, kundi kailangan lang natin manindigan kung ano ang karapatan natin. Oy mga ka-Super Radio, tuloy-tuloy tayo mga ka-Super Radio sa ating karapatan mo, no? Magandang umaga kay Jams Tabe, kay Randy Arteaga Santisas, kay Lialin Haranilla, kay Bing Mangano. Good morning po Super May. Good morning din po sa family Filizardo Abenyo sa Barangay Dumaraw at sa Dumaran sina Rhea Agawin, Romel Agawin, kay Alhalea Solen Kayabo, Miyad na Silim po Super May. May mga tao na mahilig manira ng gamit ng hindi nila gamit, no? Pwede bang kasuhan ito? Anong pwedeng ikaso kapag sinira ng ibang tao ang gamit mo? Halimbawa, hiniram yung cellphone mo, pero sinadya niyang bitawan, kaya nabasag po ang LCD o di kaya yung screen. Tapos, tumawa pa. Ano bang pwedeng ikaso, no? Sa mga ganyang klase, no? Ang malicious mischief ay isang krimen na malisyosong paninira ng personal na kagamitan na may parusang kulong at multa sa Article 327 in relation to Article 329 of the Revised Penal Code.
Ang parusang kulong ay naaayon sa halaga o di kaya value ng nasirang kagamitan. Siyempre, kung mahal ang gamit na nasira, naku, patay kang bata ka. Ngunit, ang asawa, magulang, anak at kapatid at mga in-laws by reason of marriage ay hindi pwedeng kasuhan ng criminal case na theft o pagnanakaw, swindling, estafa o panluloko at malicious mischief o malisyosong paninira ng gamit. Ngunit, meron silang obligasyon na bayaran ang anumang pera na nakuha o danyos na natamo. Ang ibang kamag-anak na hindi immediate family ay hindi covered ng batas na ito, no? Yung mga personal na gamit o ari-arian ng ibang tao dapat igalang natin. Dapat irespeto natin, no? Kung nanghihiram kayo ng gamit, alagaan nyo yan. Marami kasi sa atin, pag nanghiram, hindi makalalang ibalik. 'Di ba may mga ganyan, lalo na mga kapitbahay, minsan, hindi malalang ibalik. Kung maibalik man, minsan sira na. Alam nyo bang pwede kayong makasuhan yan? Paano naman kung ang personal na gamit mo nasira ng isang tao? May parusa ba ang batas bukod sa pagbabayad ng halaga? Ang malisyosong paninira ng personal na gamit ng isang tao ay isang krimen na pinaparusahan ng batas na makulong at merong multa na aayon sa halaga ng nasirang gamit. Kaya tandaan ninyo, kayong mga nanghihiram ng gamit, tandaan ninyo yan, ha? Alam niyo ba ang pinakamataas na parusang kulong sa krimen na ito ay 1 buwan at 1 araw hanggang 6 na buwan na kulong ayon sa Article 327 in relation to Article 329 of Revised Penal Code. Article 327, who are liable for malicious mischief, any person who shall deliberately cause the property of another any damage not falling within the terms of the next preceding chapter shall be guilty of malicious mischief. No? Yan mga ka-super radio. Sa Article 329 naman, the mischiefs not including in the next preceding article shall be punished. Ano bang dapat? By arresto mayor sa kanyang medium at maximum period. Kapag ang halaga ng nasira, no, ay mahigit 1,000 pesos. By arresto mayor kapag ang minimum period na ang halaga ay higit 200 pero hindi sobra sa 1,000 piso. By arresto minor or multa kung ang halaga ng nasira ay hindi mahigit 200. Kung ang halaga na na-involve hindi sobra sa 200 o hindi ma-estimate, no? Yan mga kasuper. Ayon sa Supreme Court, noong September 29, 2003, ang mga elemento na dapat patunayan sa krimen na malicious mischief ay kapag ang nakasira ay talagang nasira niya ang isang bagay, no, ng isang tao o gamit na ang naturang gawain, no, ay hindi naman arson o hindi ibang krimen na naging dahilan ng pagkasira, no?
that the act of damaging another property be committed merely for the sake of nais lang masira. Alam niyo ba mga ka-Super Radio na ang iyong asawa, ang iyong magulang, ang iyong anak, ang iyong kapatid, kasama na ang inyong mga parents-in-law, children-in-law, brother, sister-in-law, na kasama niyo sa bahay, hindi pwedeng kasuhan ng naturang kaso na criminal case ng pagnanakaw o swindling o panloloko o estafa o malisyosong paninira ng gamit kung ginawa ito nila sa inyo. Ayon sa Article 332 ng Revised Penal Code, ang iyong asawa, magulang, anak at mga kapatid kasama ang mga in-laws, no, ay exempted sa criminal liability. Pero pwede silang singilin sa perang nakuha o danyos na natamo. Kunyari, kamag-anak mo ang nakasira, yun, hindi mo sila makasuhan. Pero, kailangan nilang bayaran ang danyos, no? Sa Article 332, ang person exempt from criminal liability, no criminal but only civil liability, shall result from the commission of the crime of theft, swindling, or malicious mischief committed or caused mutually by the following persons. Yung mga asawa, yung mga descendants, kamag-anak, by affinity, no? Yung mga nabalo, no, na with respect to the property na pag-aari ng namatay na asawa, no? At ang mga kapatid, ang mga in-laws, no, exempted yan sila, mga ka-Super Radio. Pero kapag nasira ng kamag-anak mo, mga in-laws mo, no, ang iyong gamit, pwede silang pabayarin ng danyos, no? Ganitong paraan para maipreserba ang pagkakaunawaan sa pamilya, maiwasan ang iskandalo, mga ka-Super Radio. Kaya kapag ibang tao, kunyari kapitbahay mo, no? Kapitbahay mo o di kaya kakilala mo, nasira yung gamit mo na hiniram nila, pwede mong kasuhan. Pero kapag kamag-anak mo, hindi mo pwedeng kasuhan. Pwede mong pabayarin. Ngayon mga ka-Super Radio, kaya nabanggit natin, minsan may mga kakilala tayo, kapitbahay tayo, no? Mahilig manghiram ng gamit natin pero hindi marunong magbalik. Tandaan ninyo ang karapatan ninyo, no? Mga ka-Super Radio. Tandaan ninyo ang karapatan ninyo na pwede ninyong kasuhan, no? Kasi minsan malungkot na lang tayo hiniram at nasira ng ibang tao, hindi natin naisip, pwede pala natin itong ipaglaban sa husgado. Balik tayo doon sa ating West Philippine Sea. Kung pag-uusapan natin naman ang karapatan natin sa West Philippine Sea, hindi natin kailangan makipag-away. Kailangan lang natin matuto tayong Pilipinong maninindigan. Ha? Matuto tayong mga Pilipinong magdokumento. No? Kasi yung tagumpay natin, hindi yan nasusukat kung ilang barko ang lumubog. Ito ay nasusukat kung paano tayong patuloy na naninindigan. No?
Kailangan nating manalo sa pamamagitan ng sama-sama tayong naninindigan. Okay? May mga nabasa ako noong article na ang mga success daw na mga mandirigma nananalo muna pagkatapos pupunta sa digmaan. Habang ang mga natalo na mandirigma ay unang lumalaban pagkatapos naghahangad na manalo. Tayong mga Pilipino, hindi dapat magmadali sa labanan. Dapat tayong manalo sa legal na pakikibaka, sa diplomatikong pakikibaka, no? Pakikibaka sa impormasyon, no? Ang West Philippine Sea, hindi lamang yan tubig. Ito ang ating buhay bilang Pilipino. Ito ang ating kasaysayan. Ito ang ating soberanya. Hindi ito maaring ipamigay, hindi ito maaring kalimutan, hindi ito maaaring isuko. At kung tayo ay maninindigan, may batas, may tapang, may mga kaalyado, may diskarte, kahit na ang isang maliit na bansa ay pwede nating malampasan ang isang higante. Hindi sa lakas ng armas, kundi paano tayo naging matalino, paano tayo naging madiskarte. Hindi sa takot, kundi sa katotohanan. Hindi sa pamamagitan ng pagpapasakop, kundi sa pamamagitan ng paninindigan at dignidad nating mga Pilipino. Mga ka-Super Radio 1101. Ito ang serbisyong totoo. GMA Super Radio. Ugaliing pakinggan ang numero 1 programang Bakbakan sa Super Radio. Tutukan ang mga makatotohanang balita, isyu at impormasyon at tuklasin ang iba't ibang kaalaman para pagyamanin ang inyong kaisipan. Bakbakan sa Super Radio, all-in-one, balita, isyu at kaalaman. Alas 10 hanggang alas 11:30 tuwing umaga, Lunes hanggang Biyernes, kasama si Super Lily May Uy. Hoy mga ka-Super Radio, maraming salamat kay Super Kenneth Calumres. Magandang umaga sa ating kaibigan at dating kasama sa himpilan, isang magaling dati na traffic kay Miss Amy Ambe. May kailangan dito luluwas. Nami-miss ka na namin. Pasyal ka naman dito dahil mo hindi ka nagapunta dito. Kay Amy, hinihintay ka namin dito ha. Kay Angelita Navilla Cadiena, good morning po. Happy 29th year anniversary GMA Super Radio Palawan. God bless. Salamat po. Tuloy-tuloy tayo sa ating headlines. BIR Palawan naglabas ng babala laban sa nagpakilalang kawani ng ahensya at mga fixers. Decolonization ng Palawan, malaking tsansa na matutuloy ayon sa punong Dato Andre Acosta. Isang sugatan, juvenile pangolin na sagip sa bayan ng Rojas. Sangguniang Panlalawigan hiniling sa mga pribadong ospital na pag-aralan na maisama sa guarantee letter ng provincial government ang doctor's fee.
Ay, mga ka-Super Radio, puntahan natin Super Rodel Guzman, BIR, naglabas ng babala laban sa nagpapakilalang kawani ng ahensya at sa mga fixer. Super Rodel Guzman, pasok! Naglabas ng babala sa publiko ang Bureau of Internal Revenue BIR Review District Office number 36 Palawan na mag-ingat sa mga nagpapakilalang kawani ng ahensya sa mga munisipyo sa lalawigan. Base sa advisory na inilabas ng BIR Palawan, pinag-iingat ang publiko sa mga nagpapanggap at nagpapakilalang kawani ng ahensya at humihingi ng kaukulang bayad sa mga katransaksyon nila sa ating mga kababayan. Kaugnay nito, nililinaw ng BIR Palawan na wala silang mga permanenteng empleyado na naka-assign sa mga munisipyo, kaya huwag manong makikipag-transact sa bangay ito. Mag-ingat sa mga nagpapanggap na ahente ng BIR. Ito'y bunsod sa reklamo na mayroon manong gumagala sa mga munisipyo at tinadala ang pangalan ng BIR at humihingi ng pera. Gaya ng pagkuha ng TIN ID. Ang pagkuha ng TIN ID ay libre, may bayad lamang manong kung ito ay reissuance, nawala o nasira nang dahil sa luma na ito. At libre rin iyong TIN verification. Kaya huwag manong magbayad para sa pag-verify ng tax identification number. Kung may reklamo o sumbong tungkol sa mga fixtures, tumawag o mag-report sa BIR Palawan sa RDO's office, assessment section sa 0919-280-6567 o di kaya sa RDO's office sa admin section sa 0995-180-1822. Ako, si Rodel Guzman, GMA Super Radio Palawan, dapat totoo. Maraming salamat sa iyo, Super Rodel Guzman. Sanggol ng panlalawigan, hiniling sa mga pribadong ospital na pag-aralan na maisama sa guarantee letter ng provincial government ang doctor's fee. Super June Visor Bantaculo, pasok. Super June Visor Bantaculo, pasok. Wala. Baka meron ditong hindi na pindot-pindot. Lipat natin sa line 12. Hello, hello. Oh, hello, hello, hello. Hello, how do you do? I'm glad to see with you. Super June Visor Bantaculo, pasok! Tinawagan ng sangguniang palalawigan sa mga pribadong ospital na mapag-aralan ng pagsasama sa bayarin na sinasagot sa pamagitan ng guarantee letter ng pamalang palalawigan ang doctor's fee. Ayon sa panukalan ng si First District Board Member Cherepay Acosta na marapat na maikonsider ito ng Palawan Medical Association na kahit ay 50% na professional fee ng mga doktor ay pwede nang matulungan ang mga pasyente na mai-charge sa GL ng Kapitolyo. Anya nung nagdaang linggo ay nagkaroon ng signing ng Memorandum of Agreement sa pagitan ng provincial government at mga medical institutions sa loob ng 60 araw ay mababayaran ang tulong sa mga bayarin ng mga pasyente. Kaya't maaari mo nang mapag-aralan na maisama na rin ang bayad sa mga doktor na kahit kalahati upang mapagaan ang bayarin ng mga pasyente, lalo na ang mga walang kakayahang pinansyal. Ako si June Visor. Vice! Akong Linancia, may iya sa kamay. Inquire lang, tanong ko lang, for clarification, di ba may mga pamilya ng mga pasyente na humihingi ng tulong at ginagamit yung di ba, yan ang binibigay, guarantee letter, di ba? Para mabawasan ang expenses, sila ang nag-shoulder, yung nagbibigay ng guarantee letter, di ba? Yes, Sir Pernay. Oo. Paano? Kasi provincial yan. So, yung mga yan, mga taga out of town lang din ba? Kunyari, taga munisipyo lang ba ang pwede mag-avail? Kung taga Puerto Princesa ka at hingi ka ng tulong sa provincial capital para sa guarantee letter, pwede rin ba o hindi pwede?
Ang pagkakalam ko, Super May, ay dahil ito provincial government, tama ka, sa mga residente ng mga munisipyo, Super May, sinasagot dahil hindi naman ganun kalaki yung pondo talaga nilalaan dito ng provincial government para sa JL, kung saan ay parang pinapautang ng mga ospital yung provincial government sa pamagitan ng guarantee letter, Super May. So ang mangyayari ay yung mga taga-provinciasa, pwede silang humungi doon sa mga tanggapan gaya ng DSWD o kaya ng PCSO at dito sa city government, Super May. Pero yung mga taga-munisipyo, pwede na sila direkta na humingi ng tulong sa pamagitan ng guarantee letter at merong yakap center din, yung Kapitolyo na pwede puntahan agad ng mga residente ng mga munisipyo para magbigyan ng tulong sa permis sa pamagitan ng guarantee letter. Lalo na yung mga residente ng munisipyo na na-confine dito sa mga ospital gaya ng sa mga pribadong ospital natin dito. At dahil sa nakalipas na memorandum of agreement na signing ng provincial government at mga medical institution, hindi lamang yung mga pribadong ospital, maging doon sa ilang mga klinik na sumama doon sa MOA, Super May. Okay. Maraming salamat sa iyo, Super June Visor Bantaculo. Maraming salamat. Balik sa iyo. Decolonization ng Palawan, malaking tsansa na matutuloy ayon kay punong Dato Andre Acosta. Super Rodel, pasok! Iwala si Puno Dato Andrea Acosta ng Tribong Cuyonon na malaking porsyento na matutuloy ang planong decolonization para sa lalawigan ng Palawan. Katulad ng 80 mga bansa sa mundo na ngayon ay decolonize na. Ayon kay Acosta, sa buwan ng Hunyo, pinapatawag na sila sa Committee on Decolonization sa United Nations kaugnay sa naturang plano. Kung sakaling matuloy ang decolonization ng Palawan, magkakaroon na ito ng sariling estado na hiwalay sa Republika ng Pilipinas. Subalit ang naturang plano ay isasailalim pa rin sa proseso at patakaran na isasagawa ng Committee on Decolonization ng United Nations sa pamagitan ng referendum na kung sakaling pumabor ang mga Palawenyo sa kauusan ng planong decolonization. Ayon pa kay Acosta, ang malaking pera ang kakailanganin sa proseso ng decolonization. Subalit nakahanda na rin ang Tribong Cuyonon sa gagawing proseso dahil meron naman silang mapagkukunan ng pondo. Kung sakali matuloy ang planong ito sa Palawan, tatawagin itong Federal State of Paragua na may 6 na mga estado federal, State of Calamian, Federal State of Batarasa, Balabac, Federal State of Northern Paragua, Federal State of Southern Paragua at 2 Federal State sa Central Paragua. Sakaling mag-federal state ang Palawan, hindi na ito magmamakawa sa national government na makuha nito ang share sa natural resources dahil sa malampaya dahil kung ma-decolonize na ito, mismo na ang Palawan o ang Paragua ang makikinabang sa sariling natural resources na hindi kontrolado ng national government. Ako, si Rodel Guzman, Chairman sa Radyo Palawan, dapat Rodel, ito. may nagtatanong Yes, dito, hindi daw nila maintindihan ano ba daw yung decolonization na yan. Yung decolonization manager, ito ay proseso ng mga katutubo na yung kanilang natural resources ay hindi mapakinabangan pero meron silang karapatan na ma-decolonize sa anumang republika na nakakasakop sa kanila. Na ngayon ay meron ng 80 bansa o lugar sa mundo na na-decolonize na dahil sa ganung proseso kanilang ginawa. Okay. Maraming salamat sa iyo, Super Rodel Guzman. Salamat, Marja. Isang sugatangan, juvenile pangolin na sagip sa bayan ng Rojas. Super June Visor Bantaculo. Pasok. Isang babaeng juvenile Palawan pangolin o Manis Colonensis o mas kilala sa local name na Balintong ang nasigip sa Taradungan na Rojas, Palawan. Batay sa ulat ng Municipal Environment and Natural Resources Office, tinatayang humigit kumulang 3 kilo at may sukat na 3.6 na sentimetro ang balintong. Ayon sa residente sa lugar na nakakita at tila mo na may isang aso na may tinatahulan sa gilid ng kalsada at nang lapitan niya ito ay isa palang balintong.
kaya agad itong kinuha at pansamantalang inuwi at upang gamutin bago dinala sa Mendro. Matapos naman ang ginawang pagsusuri na pag-alaman na mayroon itong mga minor injuries na ngunit ligtas naman na napakawala na sa natural nitong tahanan. Ayon sa Palawan Council for Sustainable Development Resolution number 23-967, ang balintong ay kapilang sa mga critically endangered species o mga buhay ilang na malapit ng maubos at kilala rin bilang most trafficked mammal sa buong mundo. Sa Pilipinas ay tanging matatagpuan lamang ang mga panghulin sa lalawigan ng Palawan. Ako si John Bryce Bantaculo ng GMA Super Radio Palawan. Dapat totoo. Maraming salamat sa iyo, Super June Visor Pantaculos. Bilang ng populasyon sa munisipyo ng Kalayaan nakapagtala ng mataas na growth rate ayon sa huling Census of Population. Nakapagtala ng 19.52% growth rate ang munisipyo ng Kalayaan base sa pinakahuling ginawang Census of Population noong 2024. Base sa datos ng PSA, Palawan mula sa 193 na mamamayan ay naitala ang bilang sa 406 noong 2024. Noong 2024, ang Kalayaan ang nakapagtala ng highest growth rate sa bansa. Samantala ang Kalayaan ang pinakamaliit na munisipyo sa bansa pagdating sa population at nag-iisang munisipyo na mas makaunti sa 1,000 ang populasyon. Nagkaloob ang pamahalang lungsod na Puerto Princesa ng pinansyal na tulong para sa mga negosyanteng apektado ng naganap na sunog sa Old Public Market. Agad na pinamahagi ang halagang 10,000 pesos para sa mga tindahang totally damaged at 5,000 naman para sa mga partially damaged. Samantala, personal na humarap si Mayor Lucilo R. Byron sa mga negosyanteng naapektuhan ng sunog sa Old Public Market upang pakinggan ang kanilang mga pangangailangan at maglatag ng malinaw na mga susunod na hakbang para sa kanilang pagbangon. Nilinaw sa dialogo na pansamantalang ilalagay ang mga naapektuhang vendor sa loob at paligid pa rin ng Old Public Market. Samantala, maliban sa naibigay na tulong, may kasunod pang ipaabot na tulong ang city government ayon kay Market Superintendent Irene Lagrada. Makakatanggap ng 20,000 pesos ang mga totally damaged at 15,000 pesos partially damaged at 5,000 piso para sa ambulant vendor. Para may pangkapital sila ulit, 'di ba? Nakakalungkot naman, no? Tama lang na isuportahan sila. Okay, mga ka-Super Radio. Tuloy-tuloy tayo, mga ka-Super Radio, sa ating mga kaalaman mula sa bakbakan. Alam niyo ba, mga ka-Super Radio, ang pinakamatandang bangko sa Pilipinas at maging sa Timog Silangan ng Asya ay ang Bank of Philippine Island o BPI. Itinatag noong August 1, 1851. Biro mo ang BPI, 1851 pa. At ang unang pangalan niya ay El Banco Espanyol Filipino de Isabel II, sa ilalim ng isang Spanish Royal Decree na nagsisilbing unang pribadong commercial bank at maging ang unang sentral na bangko bago naging BPI noong taong 1912. August 1, 1851,
ang tinatag ang BPI at ang kanyang orihinal na pangalan muli El Banco Espanyol Filipino de Isabel II. Pinangalanan kay Reina Isabela II ng Spain. Pinasimulan ang modernong pagbabangko. Naglabas ng unang pera ng Pilipinas at kumilos bilang unang sentral na bangko. Pagbabago ng pangalan, pinalitan ang pangalan ng Bank of the Philippine Island taong 1912. Mga ka-Super Radio, 30 minuto makalipas ang alas 11, wala na po tayong oras. Ang tabayanan ang susunod na programang Balitang Halian Nationwide. Si Super Lily May Uy sa